Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39862 letter A. Ang model nito mga kabay dito 5033. Ito po yung 3 mode na rotary hammer ng DeWalt. Meron siyang drill, hammer, tsaka chipping. So ito mga kabay, hindi siya napipindot yung switch. Tapos matigas din yung selector. Ayan. Kailangan mo pa siyang idiin maigi bago mo siya ma-select pa reverse or forward. Tapos, hindi rin siya gumagana. Ayan, sasaksak natin. Ayan, oh. Wala. Dahil hanggang dyan lang yung switch niya. Hindi siya mapindot ng sagad. So, bubuksan natin ito mga kabay. Titingnan natin kung anong dahilan. So, tara mga kabay, samahan nyo po ako. So, ayan mga kabay. Nabuksan na natin yung screw. So, check agad natin yung switch. Ayun. Binuksan yung switch mga kabay. Oh. Ayan. Nakaangat na. Ayan. Nakaangat na yung switch, so ibig sabihin sinubukan i-repair, tapos ayan, nakalas na. Ayan. So kakalasin natin to mga kabay para matesting natin kung gumagana. Kaya pala hindi na siya mapindot mga kabay. Sinubukan tong buksan, maaari baka sinubukang i-repair. Ayan. Kaya po hindi na siya sumasagad. So dito tayo mga kabay, diretso tayo dito. Ayan, nahiwalay na siya. Pero syempre titester natin yung linya nung yung cord niya kung buo. So ayan mga kabay, ayan, buo po yung tester natin. So testing natin yung dulo-dulo. Ayan, unahin natin yung blue. So wala, dito tayo sa brown. So ayan, meron mga kabay. Blue, balik tayo. Meron din, so walang problema dito sa kanyang cord. Pero itong switch mga kabay, sira na po talaga. So ngayon, dito titesterin natin kung gumagana yung unit. Ayan. So ito lang yun mga kabay, dalawa. Ayan, pwede mo yan erekta tulad ng ginagawa ko. Uy, wala. Wala mga kabay. Walang palo. So, sagad natin. Balik natin yung reverse. Yan. So, wala rin. May carbon naman siya. Kalahati yung carbon. Tingnan natin yung carbon. So, ayan, meron. Ayan, dito tayo sa contact ng field coil. Ayan, titest natin yung sa field coil niya kung meron. So ayan, yung kabilang linya mga kabay, meron. Lipat tayo dito sa kabila. Ayan, meron din. So bakit wala siyang kontak? Dapat meron ito. Wala, oh. Wala. So ayan mga kabay, wala siyang kontak dahil dito sa kanyang, ito po, maaring natanggal nila tong spring na to. Ito, mapapansin nyo ang lambot masyado, kulang sa ikot. Ayan, oh, ang lambot. So hindi siguro maitulak nung spring. So yung kabila naman mga kabay, ayan, tigas, oh. Ayan, oh, malakas pa tumulak. Ayan, pumipitik. Ayan. Ayan, oh, lakas pa. So yung kabila malambot. So iikot lang natin yan mga kabay. Ayan. Kakalasin natin. Ayan. Pwede na rin hindi. Gamit lang kayo ng long nose. Iikot nyo lang siya ng isang beses. Ay, kalasin natin pala mga kabay. Mali yung pagkakabit. Kaya siguro mahina yung tulak ng spring. Ayan. So ayan, yung forma na yun mga kabay. Ayan, dyan nyo itutusok yung pinaka-flat na terminal para siya mag-lock. Ayan, dito po sa butas. Sana makita. Malabo. Ayan, yan. Dyan dapat nakatutok yung terminal, hindi dito sa ilalim, dito sa ibabaw, yung parang para siyang washer
half moon washer. Ayan. Diyan nyo itutusok yung terminal. Ito po yung terminal mga kabay. Yan. Ito yun. Yan. Diyan nyo ilalagay yung spring. So yan. Lalagay ko lang mga kabay Ayan. Tapos ikot nyo siya isang beses. Yan. So nag-i-slide siya mga kabay. Bakit kaya? Isa pa. Ulit. Ayan. Dapat di siya nag-i-slide. Ayan. So yan na mga kabay. So ngayon, titester natin ulit. Kung gagana ba siya. Ayan. So yan, check natin yung tester. Buo yan. Check natin ulit. Ayun mga kabay, meron na. So kanina wala. Ayan. Ngayon meron na. Ngayon naalamin natin kung buo ba ito mga kabay. Papaanda rin natin dahil hindi naman porket gumagana ito, buo na siya. So kung magdi-DIY kayo mga kabay, ito lang gamit nyo. Yan. Kuha lang kayo ng plug, tapos wire. Tapos pagdikitin nyo lang to. Yan. Pero syempre ingat kayo mga kabay, baka magdikit yung wire. Baka magdikit, kaya kailangan malayo. Yan. Tapos pag tinesting nyo, dito ang hawak nyo, pag ganyan. Yan. Tapos yan, kailangan malayo. Testing natin. So gumagana siya mga kabay. Ang i-test naman natin ngayon yung kanyang drill. Ayan. Tingnan natin kung gumagana yung hammer drill. So kung gagana yan mga kabay, ibig sabihin ang papalitan natin yung kanyang switch lang po. Ayan. So lagyan natin ng bala. Ayan. Lagyan natin sa drill. Kapag yung arrow nasa taas, ibig sabihin naka-drill po yan mga kabay. Ayan. So saksak natin ulit. So okay yung drill niya mga kabay. Lagay naman natin sa hammer. Yan. Kapag yung arrow nakatutok diretso sa spindle, ibig sabihin yan mga kabay, naka-hammer po yan. So titesting natin. So malakas pa yung hammer mga kabay. Kapag sinilik natin to pababa, ayan, nakatutok pababa. So ibig sabihin yan mga kabay, hindi siya umiikot pero pumapalo. So testing natin. So yan mga kabay, ibig sabihin ayos lang. Hindi tayo magpapalit dito sa mechanic niya mga kabay. Dito lang po tayo sa kanyang switch. At syempre magpapalit din ako nitong brush holder niya. Ito. Dahil matigas po pihitin. Dapat malambot yan. Yan. So maaring pudpud yung kanyang terminal niyan. Tumatama na dun sa kanto. Kaya matigas siya pihitin. Yan. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Ang pinakasira niya mga kabay, ito lang po, switch. Switch tsaka yung brush holder. Yung carbon, hindi ko na isama sa estimate dahil pag binili nyo po itong kanyang brush holder, meron na po siyang kasamang carbon brush. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inong Tabay. So yan lang mga kabay, Happy New Year, bye bye!